Malabo na magpakita. Si Sara Duterte tuluyan ang pinagtaguan. Ang NBI tuluyan ang pinagtaguan ang humahabol sa kanya na NBI. Malabo na raw na magpakita si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation. Na itong si Sara Duterte ay tinutukoy sinahanap ng NBI bigla na namang nagtago. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ho, tuluyan nang nagtago itong si Sara Duterte. Hinahanap po ng NBI, subalit bigla na naman nung nagtago, mga mahal kung taga-subaybay. Kung magugunita niyo po itong si Sara Duterte, ay hinahanap ng NBI, pinagpapaliwanag, pinapasagot ang mga katanungan ukol kaugnay dito ho sa matinding pagbabanta niya, tangkang pagpaslang sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at iba pa na nabanggit niya na ipapapaslang niya. Nako, ay matindi ho ito. Bigla na naman nung sumuot doon sa kanyang pinagtataguan upang pagtaguan itong NBI. Ay sabi nga ng NBI ay tinutugis nila, hinahanap itong si Sara Duterte para panagutin, mga mahal kung taga-subaybay. Ito po, ibabahagi ko po sa inyo itong mga ilang katibayan na itong si Sara Duterte ay walang balak, talagang walang balak magpakita sa NBI ho. Para na sa ganun ay magbigay linaw at managot, sagutin ang manumang katanungan ng mga kinaukulan regarding ho dito ho sa tangkang pagpaslang niya, pagbabanta sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Inaanyayahan ko po kayo na panoorin, pakinggan kapag may pagkakataon po kayo. Patapusin po natin ang video at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, shout out po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Eto. Malabo na raw na magpakita si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation bukas para tumalima sa kanyang sabina sa isang panayam. Iyan pong maliwanag ho. Entrada pa lang, mga mahal kong taga-subaybay, ay malabo na daw magpakita sa NBI itong si Sara Duterte. Hinahanap nga ho ng NBI, subalit biglang nagtago. Hindi ho yan fake news. Maliwanag ho dito sa ibinahagi ko po sa inyo. Kung matatandaan nyo po, ito po ay in-schedule ngayong araw na ito, December 11, na kailangan pumunta sa tanggapan ng NBI itong si Sara Duterte upang managot at sagutin itong anumang investigasyon sa ilalim po ng panunungkulan ng NBI. Subalit, malinaw ho dito sa binahagi ko po sa inyo, malabo na magpakita si Sara Duterte, tuluyan ang pinagtaguan ang NBI, tuluyan ang pinagtaguan ang humahabol sa kanya na NBI. Yan po ang katotohanan. Ito ho, ituloy po natin. Ang kay VP Sara, sabi niya magiging abala raw siya sa mga Thanksgiving activity ng kanyang opisina. Matatanda ang inilipat sa December 11 ang pagsisimula ng investigasyon. Ngayon po ang December 11. Dapat ngayon ho, mga kaibigan, siya pupunta sa NBI. Subalit, ayon kay Sara Duterte, ay may mga rason, katuwiran si Sara Duterte na ito ay isang uri ng pagtatago sa NBI dahil hindi lang ito ang una na hinahanap po siya ng NBI para sa ilang masusing investigasyon sa pagbabanta niya sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ay madulas si Sara Duterte sa kabila ng pagpunta ng NBI at pagtugis sa kanya ay bigla akong nagtago. Nung una
nag-serve ng subpoena. Subalit, nagtago doon sa kanyang opisina ho. Iba ang tumanggap ng subpoena tapos biglang lumitaw. Ika nga'y pagkalis ng NBI, ay biglang lumitaw ho. Eh talagang matindi ho ito sa kalukuhan. Mga kaibigan, wala na itong kredibilidad. Kung ano man ang sasabihin niya, mga kaibigan, at dahilan dahil alam na ho ang kalakalan ng bunganga nito na ang lumalabas po sa kanyang mga bunganga ay pawang fabricated at isang uri ng pagtatago at pagpalusot. Subalit hindi ho ito makakalusot. Ito pa. Tungkol sa umano yung mga banta ng VP sa first couple at mga kaalyado nila. Sabi ng lawyer ko, no, hindi naman daw kailangan na magpakita or mag-appear sa patawag ng NBI, sa subpoena ng NBI. Pwede nang mag-position paper, pwede nang magbigay ng letter, pwede nang magbigay ng affidavit. So yung mga options na yon available sa akin. For December 11, Nako ay mga kaibigan, nagsalita ho buhat doon sa kanyang pinagtataguan itong si Sara Duterte. Nang dinadahilan niya ay itong sabi daw ng kanyang abogado ay magtago na lang siya. Ay, dinagdagan ko lang po yun, mga kaibigan. Ito ang totoo. Ang sabi daw ng kanyang abogado ay magpadala na lang ng position paper, yung mga rason by written, katuwiran, ipapadala sa NBI. Nakaw, ay lumang tugtugin na yan sa Radyo Duterte. Ay yung mga sinasabi mo, may katuwiran ka pang abala sa OBP, mga Thanksgiving ba? Tandali lang, bago tayo magpatuloy. Ako'y nagtataka lang dito kay Sara Duterte. Panayo ang pa-Thanksgiving sa OVP, Office of the Vice President. At bakit panayo ang pa-Thanksgiving mo? Ano ba ang nagawa ng iyong opisina? Hindi tayo kumukontra sa mga Thanksgiving na yan. Datapwat sa punto ito, and connection, bakit ka panay ang pa-Thanksgiving ilang buwan na yan? Samantala, ang iyong opisina ay walang nagagawa. Anong sarap po magpa-Thanksgiving ng isang opisina kung iyong opisina ay meron pong nagagawa na kagandahan na ika nga po'y kapaki-pakinabang ng taong bayan na ang iyong kinukuha na mga confidential fund na kinukuha na pundo na galing sa pera ng taong bayan ay ginagamit mo sa tama. Tapos makikita mo ang project, ang gaganda. Yan ang karapat-dapat na magpa-Thanksgiving ka sa iyong opisina. Panay ang pa-Thanksgiving mo ngayon, saan ito kumukuha ng kapal ng pagkatao? Panay ang pa-Thanksgiving, subalit ang kanyang opisina ay puro nasasangkot sa pandarambong pagkuha ng pera ng taong bayan na ito ay isang buwis, tax na inipon ng pamahalaan na binigay ho kay Sara Duterte na hindi ginamit sa tama at binulsa ho. Ayon sa lumalabas na investigasyon. Yan ba ang tinatawag na Thanksgiving ng iyong Office of the Vice President Sara Duterte? Magising ka naman sa katotohanan, nagbubuhat ka ng iyong sariling bangko. Diba? Diba mga kaibigan? Yan ang sarap, magpa-Thanksgiving. Tapos yung nakalahad, kung bakit ka nagpapasalamat, ay ito ho. Paano yung Thanksgiving sa kanyang Office of the Vice President? Wala namang ginagawa. Diyan sa kanyang opisina. Instead na magtrabaho, ay wala sa halip na magtrabaho, ay problema pa ito na itong vice presidente na ito ng taong bayan ng Republika ng Pilipinas, instead pa rin na tumulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay gumagawa pa ng anumang kalukuhan. Mga kaibigan, priority nitong gumawa ng kalukuhan di ba? So mga kaibigan, maliwanag po dito, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kaya nga't nasabi natin na itong si Sara Duterte ay tinutukoy, sinahanap ng NBI, bigla na namang nagtago. Mga kaibigan, iyan ho
ay lumantugtugi na at palusot ang kanyang mga rason. Isang uri ho ng pagtataguyan. Ang rason niya na abala, ang rason na magbibigay na lang ng ika nga po mga statement sa pamamagitan ng abogado. Lumantugtugi na ho yan. Oh, kahit nga dyan sa confidential fund na investigasyon, anong ginagawa nila? Pagtatanungin at madudurog na sa mga katanungan ang kanyang mga tauhan, ay sasabihan niya, sige, magsakit-sakitan ka, maghimatayan ka, diyan, sa ikangay investigasyon sa Kongreso para hindi ka matanong. Tama, itong si Laika, attorney, Sulaika ba yun? Attorney Sulaika. Yung pangalawa pa, naghimatayan, nag-inarte, ready, camera, action, pakapagtatanungin ka, yan ang gawin mo. Utos so yan. Mga kaibigan, magaling nga sa kulukuhan to. Nako, yan ang sarap sana magbigay ng anumang public opinion, subalit wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Mga kaibigan, diyan po sa comment section, inanyayan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Please support po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog, at siyempre, itong aking main YouTube channel. Subscribe niyo po silang dalawa. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.